Magandang hapon mga kapatid. Pakipagin nyo nga po yung inyong mga katabi po ng magandang hapon. Good afternoon po sa inyo lahat. Tatawa ko lagi doon sa pagpapakilala lagi ni Sir Gerson yung lamig. Anyway, once again po, it's my pleasure po and it's an honor para po sa akin na hindi po kayo nagsasawa na imbitahan niyo po kami. At dahil po dyan, ako po ay nagpupuri sa Diyos. Ano po, dahil siya naman po ang dala-dala po natin. Ano po, sa kahit saan tayo magpunta, ang pangalan naman ng Panginoon ang ating dala-dala. Salamat po dahil muli po, pinagkatiwala niyo po sa akin minsan pa yung pulpito. Ako, of course, kasama po ng inyong katapangaral na aking mananabyanan, si Brother Teslara, at kasama po nila Brother Sergio Gandula, and the rest of the elders and officers of this church, Balayan Church of Christ. Once again, magandang hapon po sa inyong mga kapatid. At salamat na rin po kay Brother Tim. Yan po ay lagi nating mag-message. Okay, at ang pag-uusapan natin at ang binigay po sa akin na assignment nung nag-message sa akin si Brother Sergio, isa about handog, pasasalamat at maayos na pakikipag-usap sa Diyos. Yan. Buhat po sa aklat po ng awit, ano po, Kabanata 50 at ang talata niya ay 23. At ito po yung ating mababasa na talata. Pampatanggalan po lang, sama-sama po natin basahin. 1, 2, 3, go. Ang mga handog ng aking pasasalamat ay tumutuloy sa akin at sa Kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagligtas ng Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan. Yan, medyo na-exercise na yung ating Diyo at baka nawala na po yung anto. Kasi pag mga gayong mga oras, ang mag-aalas 3 po, yan po ay siesta time, di ba po? Kanina nga habang may kumakanta po rito, ako ay napakaganda ng mga boses, parang nasa langit na po. Parang mga anghel po yung mga kumakanta po rito. Ang problema po, wala pong babaeng anghel. Tama po ba, Brother Sergio? Wala pong babaeng anghel. Anyway, so ako po natutuwa po sa inyo, mga kababayan, napakagaganda. Ibig mo si Nanay Lydia, 81 years old. Gano'n po, maawin pa. Parang kita, nakaupo pa. So, purihin ang Panginoon para po dyan. Anyway, balik na po tayo dito sa assignment na binigay po sa akin about dito po sa handog pasasalamat at yung tamang pakikipag-usap sa Diyos. No, mga kapatid? Ang sabi po dyan, being thankful to God is not just good to do, but central to godliness. Ang pagpapasalamat daw po pala sa Diyos, hindi lamang po ito na mabuting gawain, kundi dapat ito daw po yung sentro ng pagiging makadiyos mo. So, ibig sabihin, kagaya po ng sabi po ng Brother Jess, sa aking yan kanina, isang mabuting ugali ang magpasalamat sa Diyos. Bakit po? Kasi once na ikaw po ay naging mananampalataya, dapat ikaw po ay sensitibo sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Yung every detail na nangyayari sa buhay mo, you should be thankful. Diba? Kung yung mga hindi nga Kristyano, yung mga nananampalataya, nagpapasalamat sila. Diba po? How much more? Tayo po ng mga mananampalataya. Dapat given na sa atin na tayo po yung laging nagpapasalamat sa Diyos. Kung lalagyan mo pa at susuportahan mo pa ng talata, sabi ni Pablo, ipagpasalamat ninyo sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Sapagkat ito yung gusto, ito yung nais ng Panginoon. No, doon po sa unang Thessalonica 5:18. Now, tama po yung sinasabi ko dito, mga kapatid. Being thankful to God is not just good to do, but central to godliness. No, mga magulang po at mga kapatid. Nasabi na, pero ito yung problema sometimes. Dito po ito. Sometimes, sabi dito,
Bakit maraming tao, kumpleto na sa buhay, may kaya, mayaman, minsan sobra-sobra pa. Ngunit bakit hindi pa rin napukontento o tinatawag natin unsatisfied and even sometimes unappreciated. Ibig sabihin, kumpleto na siya, sobra-sobra. Ang pangangailangan niya, pero minsan hindi pa rin kontento. And sometimes, hindi pa rin kapagpasalamat sa Diyos. Sino po dito ang sobra-sobra? Taas po ang kamay. Sobra-sobra po. Alam. O yung sabihin po natin na katamtaman lang, taas ang kamay. Katamtaman, o yan ha. Alapitan ko kayo ngayon na katamtaman kayo. Joke lang siyempre. O sino po dito yung walang-wala, taas ang kamay? Ako, yung walang-wala, tataguan ko kayo. Hindi naman. Tayo po mga Kristiyano, hindi naman po natin pwedeng sabihin na walang-wala tayo. Because once we have Jesus Christ in our life, ang sabi ng Biblia, if God is for us, who shall be against us? Di ba po? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino pang lalaban sa atin? Ibig sabihin, kung ang Diyos ay nasa atin, kumpleto na tayo sa ating mga buhay. Because ang lahat ng mga yaman dito, according from the book of Luke chapter 12, verse 15, kung ito nagkakamali, ang kayamanan po ay hindi sukatan sa buhay ng isang tao. Ang kayamanan po ay isang ano lang po yan isang kagamitan natin dito sa mundo. Di ba? Kailangan magtrabaho ka, kailangan kumita ka. Kasi, alam niyo naman, buwan-buwan, dumadating si Miss Judith, di ba? Dumadating siya sa pinto, kumakato. Kailangan magbayad ka. Kailangan yun, di ba po? Pero ang punto lang natin dito, kung ikaw po ay hindi satisfied sa mga bagay na meron ka, kahit na sobra-sobra ka pa, dahil hindi ka na satisfied, hindi ka kontento, kulang at kulang pa rin. Kaya nga, kahit na linggo, ginagawa mong Lunes, ginagawa mong Martes, ginagawa mong Miyerkules, Huwebes, Friday, Saturday, kahit yung linggo. Ang dapat po, yung araw ng linggo, supposed to be para sa Diyos. Pero dahil hindi ka kontento, pumapasok ka pa dahil double pay. So, di ba parang, sorry to say yan, mga kapatid, parang kasakiman na yun di ba po? Bigyan mo yung sa Diyos, kasi para sa Diyos yun Binigyan naman na tayo ng ilang araw para magtrabaho di ba po, mga kapatid? So, sometimes ito yung problema minsan. Bakit? Maraming tao, kompleto na sa buhay, may kaya, mayaman, minsan sobra pa, ngunit bakit hindi pa rin sila nakukontento? Or even sometimes, unappreciative. Minsan, hindi nila na-appreciate, and sometimes, they don't even express their thankfulness to the Lord. Hindi po sila mapagpasalamat. Kasi, sa ibang mga tao, bakit ko ipagpapasalamat sa Diyos ang mga bagay na meron ako? Kung tutuusin mo nga, kulang pa yan. Di ba may mga ganun Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, the love of money is the root of all kinds of evil. Huwag nating mahalin ang kayamanan. Ano po? Ang kayamanan po ay panabuti lang yan. Gamitin ang kayamanan para sa Diyos. Higit sa lahat, mga kapatid. Number one, tutubukin ko lang po, usapan po natin po dito. Number one, being grateful to God is primary way to honor and love God. Ang sabi po ng first phrase, doon po sa Psalms chapter 50 verse 23, says, the one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. Ibig sabihin, kapag tayo po ay mapagpasalamat sa Diyos, sino daw po yung nag-glorify? Sino daw po ang naluluwalhati? Walang iba kundi ang Diyos na buhay. So kapag pala tayo mapagpasalamat, kapatid, kapag mapagpasalamat ka, kahit na sa maliit na bagay na natanggap mo o meron ka, at ito po ino-offer mo sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, it glorifies God. Sabi ko dyan, His sacrifice glorifies you. Alam niyo yung panahon po ni Cain at ni Abel. Sino po ang pumatay kay Abel? Di ba po si Cain? Walang duda po yan. Marami po mga puro-puro, marami mga komentaryo, marami po mga pag-aaral kung ano daw po yung dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel.
Una, dahil daw po itong si Cain, naingit siya doon sa inoffer ni Abel. Ano po yung inoffer ni Abel? Yung mga ano po, yung mga hayop, di ba po? Sinulog niya yung mga hayop, no? Karong ng hayop, sinulog niya sa harapan ng Diyos. At itong si Cain, ano po yung sa kanya? Ang sa kanya yung mga gulayin, di ba? Mga gulay, mga mananim, na gano'n. Ang isa sa mga dahilan daw kung bakit hindi kinalugdan ng Diyos ang hain ni Cain dahil po gulay lang siya. Di ba? At kinalugdan ng Diyos yung hain ni Abel dahil ang hinain niya is yung karne. Pero ang tingin natin, ano sa tingin natin? Ano po, is that possible na yun po yung dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel? Hindi po yun. Ano po, hindi po yun, mga kapatid ko. Dahil posible, sabi nga na again, ng mga komentaryo, posible yung kanyang yung puso ng damdamin niya dahil mas malapit sa puso ng Diyos itong si Abel. It's not about the hain, it's not about the offering or the sacrifices, but it's all about the heart. May problema yung puso ni Cain. Kaya nga tayo po, mga kapatid ko, kapag tayo po nagpapasalamat sa Diyos, ang pinag-uusapan dito ay puso natin. Huwag nating tignan yung mga bagay na meron sa mga katabi natin, or yung unlad ng buhay niya, or yung kanyang kalalagayan sa buhay. It's all about our heart. Kung ang puso mo ay tama sa harapan ng Diyos, regardless kung ano yung meron kang malaki man yan o maliit, dahil walang issue sa puso mo, patuloy kang nagpapasalamat sa Panginoon. Pakikalabit nyo nga po yung katabi nyo po. Nagpapasalamat ka pa sa Diyos? Yan. Sabi naman niya, oo, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakatapat ako sa electric fan. Masarap dito. Nakikita mo iba tulog eh. Kapatid. Anyway, joke lang po yan siyempre, mga kapatid. So, ang ibig sabihin, hindi po sa mga bagay na meron tayo po kundi sa mga bagay po na nilalaman po ng puso natin. Kapatid, yun lang po yun. Maliit man o malaki, basta kontento ka sa bagay na meron ka, hindi issue sa iyo yan. Kundi yung puso mo tama sa harapan ng Diyos. That is why sabi dito, the one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. Yan po yung issue dito, mga kapatid. Alam niyo yung sinasabi sa verse 22? Basahin ko po sa inyo yung verse 22 Pero sinabi po dito sa David. Sabi sa verse 22 ay ganito. Kaya ngayon din ito, kayong ako'y hindi pansin, kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hinahil. So ano yung challenge po ng author po ng Book of Psalms? Ang challenge niya at ang panawagan niya, it's all about repentance. Ang panawagan niya, it's all about accepting God and serve the Lord. Yan yung panawagan niya eh. Kasi sabi niya, kung hindi kayo magsisisi, kung hindi kayo tatanggap, at kung hindi kayo maglilingkod, wala kayong maasahang kaligtasan. Diba? That is the point. Yan ang punto niya. Yes, the same thing with us. Kaya nasabi natin, kapag tayo po lumalapit sa Panginoon, pinapaayos natin yung puso natin sa Diyos eh. Ang sabi ng Ecclesiastes, mga kapatid, o Ezekiel, ang sabi ng Ezekiel, papalitan tayo at bibigyan tayo ng bagong puso. Puso na puso ng mahabagin, puso ng mapagpakumbaba, puso na naglilingkod, puso na mapagpasalamat. Yan po yung punto. Kaya kapag tayo po nag-offer ng pasasalamat, that's why the word primary, yan po yung unang-una. Kapag tayo po nag-offer ng pasasalamat sa Diyos, it glorifies God. Indeed, it glorifies Him, mga kapatid. And without gratitude, there is no worship. Because kapag tayo po nag-express ng ating pasasalamat sa Panginoon, thanksgiving is an act of worship. Tama? Kapag tayo nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa Diyos, yan po yung act ng pagsamba natin. That's why, without gratitude, there is no worship. And without worship, there can be no walk with God.
And every blessing which flows from knowing God is ultimately dependent upon gratitude. So alam nyo, kapag ang tao ko'y mapagpasalamat, kahit na ano yung kalagayan mo sa buhay mo, regardless your situations, nasa mataas ka, nasa mababa ka, kasi ang puso mo maayos sa Diyos, hindi issue yun mapagpasalamat ka. Lord, salamat. Dahil kahit may pagsubok, kahit may mga problema, salamat Panginoon. Kahit may karamdaman, di ba po? Kahit may pagsubok, may karamdaman, kahit na nahihirapan ako Panginoon, salamat. Because at the end of the day, siya lamang po talaga ang nakakaalam ng buhay natin. Di ba? Kasi alam niyo yung mga tao hindi ba magpasalamat? Yan po yung mga tao, mga mariklamo. Taas nga po dito yung mga taong mariklamador. Sige po, huwag po kayong mahiya. Yung taong mariklamador, di ba? Yung reklamo, complain, angal ng angal. Para bagang sa loob ng isang araw, wala nang ginawang mabuti ang Diyos sa buhay niya. Di ba? Binigyan na siya ng ganito, binigyan siya ng ganon, pero hindi pa rin siya mapagpasalamat. So dapat bilang Kristiyano, hindi po tayo reklamador. Sapagkat ang pagpapasalamat ay tanda ng ating pagsamba sa Diyos. Tama po yung kanina. Yun po yung sa Lucas 17. Pinagaling ni Jesus Christ yung 10 etongin. Ilan lang ang bumalik? Isa. Anong tanong ni Jesus Christ dun sa isa? Di ba't 10 kayo? Bakit ikaw lang ang nagpasalamat? Nasaan ang siyam? Di ba? Pantay-pantay kayong pinagaling. Ibig sabihin, sa punto natin, sa oras na ito, pare-pareho tayong pinagpala ng Diyos. Bakit tayo lang nandito? Nasaan ang iba? Nasaan si brother? Nasaan si sister? Hindi ba't biniles din siya ng Diyos? Tama? Nasaan si sister? Hindi ba't pinagaling din siya ng Diyos? Nasaan si kuya? Hindi ba't iningatan siya ng Diyos? Mula sa malayong lugar at nakarating siya ng ligtas sa piling natin. Nasaan siya? Nagets mo po yung punto ko. Mga kapatid, bakit tayo lang na nandito? Kaya, same with that issue, with that situation. Ang sabi ng Panginoong Kristo, nasaan ang siyam? Bakit ikaw lang? So kapatid, Kristiyano man o hindi Kristiyano, dito po sa silong ng langit na ito, pare-pareho tayong binibigyan ng buhay ng Diyos. Tama po ba? Pare-pareho tayong nakakalanghap ng sariwang hangin, Kristiyano man o hindi Kristiyano. Ano ang pagkakaiba mo? Anong pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya? Ang pagkakaiba natin, it's all about your heart. It's all about mine. It's all about our heart sa mga hindi mananampalataya. Amen po. Sorry. Salita ko ng amen. Patawarin niyo po ako. Ibig sabihin, puso ang pinag-uusapan ng mga kapatid. Nasabi dito, sabi sa verse 23, ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa Diyos. Alam niyo yung lumuluwalhati sa akin? Lumuluwalhati sa Diyos. Alam niyo yung glorifies me, sumasamba, di ba? Rumerespeto. Di ba? Lumuluwalhati ka sa Panginoon. Kinikilala mo siya sa buhay mo. Because He is the author of our life. Kaya mga kapatid, according from the book of Psalms, chapter 24, verse 1, ano po, lahat ng mga bagay po sa mundong ito, siya ang may likha. We owe everything to God. Utang na hating sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Wala akong pwedeng angkinin. Wala rin akong pwedeng angkinin. Yung buhay natin, galing sa Diyos. Siya ang author nito. Yung blessing sa atin, araw-araw, bagong damit, bagong sapatos, bagong pantalon, bagong sasakyan, bagong bahay, lahat bago. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Yan, siya lang ang luma. So lahat ng bagay, bago. So ibig sabihin, lahat po, binigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Lahat po yan, binigay sa atin ng Diyos. So dito, pinapakita po dito, gaano po natin binibigay ng halaga ang mga bagay na yan. So the purpose of what we are thankful for is God's steadfast love. Pag-ibig lang. Pag-ibig lamang po eh. Kung bakit tayo po ipapagpasalamat sa Diyos? Because of His steadfast love, mga kapatid. So sabi po ng Psalms 118, verse 29, pakibasa na po, go! Oh, give thanks to the Lord,
for He is good, for His steadfast love endures forever. Okay? Ang kanyang pag-ibig daw po ay hindi po magmamaliw. Hindi matatapos. Hindi magwawakas. Kasi ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tao lamang po ang nagbabago. Tama po ba? Ang tao lang ang nagbabago. Ang Diyos hindi po nagbabago po yan. Kung dati po, aktibo yung iba sa atin. Pero ngayon, ang nananamlay na. Kung dati ikaw po, nananamlay ka, ngayon, aktibo ka sa gawain. So, purihin ang Diyos para po dyan. So, ibig sabihin, may mga bagay po na nagbabago. At ang Diyos po ay kailanman ay hindi po nagbabago, mga kapatid. Pangalawa, okay? Pangalawa, thankful people control their mouths more effectively. Sabi po doon, at maayos na pakikipag-usap sa Diyos. And when we say maayos na pakikipag-usap sa Diyos, tumutukoy dyan yung ating mga bibig. Di ba po? Pero alam nyo sa pag-aaral, yan po ay figuratibo. Kung titignan nyo po sa ibang salin ng Biblia, ito po yung meron kang maayos na pamumuhay sa harap ng Diyos. Sa ibang salin ng Biblia, ito naman po yung meron kang maayos na pakikipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin, meron kang tama at wasto at magandang relasyon sa Panginoon. Kaya nga sabi po ni Solomon, Kawikaan 3:5 hanggang 6. Ano po sinasabi dyan sa Kawikaan 3:5 hanggang 6? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust to the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path straight. So anong punto? Ang punto po doon sa first phrase, you should trust the Lord and lean not on your own understanding. Ibig sabihin sa Tagalog, at huwag kang mananangan sa sarili mong kaunawaan, kaunungan, kagalingan. Right? So ito yun. Dapat meron kang maayos na pakikipag-usap. Ibig sabihin, maayos na relasyon sa Diyos. And here's the promise. Kapag ginawa po natin yan, kapatid, ano sabi doon? And He will direct your path straight. At itutukpakan niya sa lahat ng iyong daranan, mga lakarin sa buhay. Now, ang sabi po na Efeso 5:3-4, kapatid. Sabi diyan, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan, o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa o walang kapuluhang usapan at pagbibiro di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Diba? And sometimes, yung mga bibig natin, minsan hindi natin nababantayan. Guilty po ba tayo? Mamig na. Ako aamin na rin. Lahat tayo guilty po rito. Sometimes hindi natin nababantayan yung mga bibig natin. What I mean is, hindi natin nababantayan na yung lumalabas sa bibig natin is nakakasakit na pala ng kapwa-tao natin. Right? Totoo po yun. And even Christians, kahit ikaw, kahit ako, kahit sino po, kahit katabi mo, nasa unahan mo, nasa likuran mo, sometimes dahil hindi natin nababantayan, nag-guide yung laman at lumalabas sa bibig natin, sometimes nakakasakit tayo ng damdamin ng kapwa-tao natin. Tama po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, uy, nakakasakit ka. Sige, nakakasakit ka. Nakakasakit ka. Gawa, sakit ka. Hindi, totoo po yun, mga kapatid. Pinigla sa'yo, totoo po yun. Sometimes hindi natin nababantayan po yun. Sometimes nasasaktan ka, and sometimes ikaw rin ang nakakasakit. Pero anong issue? Anong sinasabi dito? Sabi ko dito, dahil ang sabi ko doon sa chapter 50 verse 23, sabi doon, yung tamang pakikipag-usap sa Panginoon. So meaning, kung ililiteral po natin yan, yung tamang pakikipag-usap sa Panginoon, we should control our tongue. Right?
We should control our tongue. Ang sabi po dito, thankful people control their mouths more effectively. Ang taong mapagpasalamat sa Diyos ay kinokontrol niya, sinasaway niya, binabantayan niya ang kanyang bibig ng maayos. Tama po yung sabi po ni Pablo. Sa halip, ang sabi po dyan, di ba po, ano sabi dyan, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid. Pakikiapid ng mga kapatid, lahat ng uri ng pakikiapid, hindi na kailangan i-elaborate pa yan. Ano ba? Karumihan o pag-iimbot. Ano ba? Sabi dyan, gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan. Di ba? Kung may mga maluswa o walang kabuluhang usapan, ang sabi dyan ay hindi dapat mangyari yan. Sabi dyan, at pagbibiro hindi nararapat. Di ba? Yung tinatawag na may mga double meaning. Di ba? May mga double meaning. Mga kapatid, may mga ganyan. Sino po dito mahilig magkwento ng mga double meaning? Taas ang kamay! Wala ka amin! Ay sabi niya anak, dalawang bagay lang ang may papayo ko sa iyo. Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Pag pinagbintangan ka, tumalikod ka. Sino po rito ang merong isip na green-minded? Nasa kamay? Green-minded? Ha? Wala? Okay. Itong ikikwento ko sa inyo, ewan ko, hindi ko alam kung tama ko ikwento ito. Tungkol sa senaryo. Ito mga kapatid huwag niyo po pagganahin ang inyong isip. Part lang po ng usapan natin. Ha? Nakalive po ako. Nakalive ako, Brother Bill. Ayoko, huwag hindi ko nakikwento. Baka wala nang naman sa atin, Brother Bill. Nakalive pala ako. Thank you, God. Okay, hindi po tayo dito. Nasabi po dito, ayoko, hindi ko nakikwento po yun. Okay, sabi po dyan, thankfulness makes us humble. Arrogance makes us speak foolishly. Right? Kapag ikaw po'y mapagpasalamat, yan po ang dahilan kung bakit tayo po tayo po ay mapagpakumbaba. Kaya sabi nga doon sa isang sa quotation sa Facebook huwag kang magpo-post ng mga bagay na nagtagumpay ka, huwag kang magpo-post ng mga bagay na meron ka, ng mga bago, kundi i-post mo yung parang wala kang alam, i-post mo yung parang wala kang mararating sa buhay, kasi ang mga tao, galit na galit ang mga tao kapag nalalampasan sila sa buhay. Right? May katotohanan po ba? Merong katotohanan po yun. Kasi may mga tao po, especially tayo mga Pilipino, sorry to say, minsan meron pong utak palangga ang Pilipino. Yung tinatawag na crab mentality. Kapag nakikita niya na umaangat si kapatid, umaangat si kuya, umaangat si ate, umaangat si kaibigan, umaangat si best friend, nakikita niya, naiinggit. Kaya sabi nga doon, huwag kang magpo-post ng mga bagay na nagtagumpay ka, pakita mo lang, sabihin mo, lagay mo, yung mga Bible verses, yung mga bagay na posibleng hindi sila maigit kasi ang tao po maiingitin. Tama po ba? Sabihin nyo sa katabi mo, uy, huwag ka maingit. Uy, salanan yung maingit. Wala, dapat tayo maingit. Dapat nga tayo mga Kristiyano, dapat nag-aalo tayo di ba, nagbubuhakan. Ano sabi nyo sa Galatia? Sa Galatia chapter 6 verse 2, ano sabi dyan? Kung alam nyo talatang yan, Galatia 6:2, magpasanan kayo ng inyong dalangin sa ganitong paraan natutupad niyo yung utos ng ating Panginoon. Di ba? Magdalahan Hindi magsipa, hindi magbagsakan, kundi magdalahan tayo. Di ba? Yun po yung katotohanan, kapatid Pero, kung babalikan natin yung usapan, in reality, sometimes nangyayari po yan sa buhay ng isang Kristiyano. Minsan nga mga kapatid, nag-aaway, di ba? Nagsisiraan. Real talk lang to mga kapatid, real talk po ito. Nangyayari pa talaga ito. Magkapatid, nag-aaway kayo, nagsisiraan kayo. Di ba po? Minsan nga, sorry to say, may mga nagpapatayan pa. Nangyayari po yan. Pero dapat ito, tanda ko ito ng pagpapaalala sa bawat isa po sa atin. Saan nagmumula yan? Nagmumula magkaminsan sa mga marites. Di ba?
yung mga hindi naman totoo, pinamaritis mo. Kaya sabi ko dito mga kapatid, dapat yung mouth natin, yung bibig natin, kinokontrol natin. Thankfulness makes us humble, arrogance makes us speak foolishly. Kamangmangan Di ba? Kapag arrogante kang tao, wala kang respeto, ang lumalabas lagi sa bibig mo, puro kamangmangan. Puro mga bagay na reklamo, angal dito, angal doon. Di ba? So, mga pangit po yun na ugali. Sabi po ng Kawikaan, 21-23, pakibasa, go! Ang tumigil sa kanyang dila ay tumigiwas sa masama. So, yun na yun. Diba? Pigilan po natin. We should control our tongue. Kasi kapag hindi mo kinokontrol, hindi natin kinokontrol yung lumalabas sa bibig po natin, nagiging na tayo. Pulis, kamangmangan yun Diba? Huwag kang papatol. Diba? May narinig ang bagay na hindi maganda. Kung ikaw po ay nasa maayos at tama ang isip mo, huwag ka nang pumatol. Manahimik ka na. Tandaan niyo po ito. Ang pananahimik ay hindi po tanda na ikaw ay guilty. Ang pananahimik ay tanda ng pagiging Kristyano. Kasi pinag-pray mo na lang Lord, alam mo naman ang totoo, Panginoon. Alam mo naman, Panginoon, kung siya ay nagkakalat ng mga maling balita, Lord, ikaw nang bahala sa kanya. Ganun na lang. Kasi bakit po? Kasi pag binondra po, kapag inano mo pa siya, alam mo yung attitude niya, magkakaroon kayo ng pera. Di ba po? Hindi maganda po yun. Lalo, tapos kayo po ay mga kakapatid sa pananampalataya. Tapos yung kapitbahay ninyo, nakatingin lang sa inyo. Ay, mga Kristiyano yan. Ay, gagaling nila, no? Ganun pala ang mga miyembro sa Church of Christ. Nagsisiraan. Di ba? Sino po ang nakakahiya? Tayo po ang nakakahiya. Di ba? Pareho tayo nakakahiya. Paano po tayo makakaakay po ng kaluluwa sa Panginoon? Kung tayo po ay hindi nagkakaintindi. Kung tayo po ay nagsisiraan. Make sense mga kapatid? Real talk lang yan ha. Hindi personalan po yan. Real talk lang. Nangyayari po kasi yan. Kaya dito po paalala sa atin. Mga kapatid ko? Paalala lang po yan. Sapagkat ang sabi ni Solomon, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Po? Kaya nga magbago na po tayo. Bago tayo. Sabi po dyan, we can use our tongue to communicate God and others. Our words can build up or tear down, and it is up to us to control our tongue and use it for good. Diba? So, it is up to us. It is up to you. No? Paano mo kontrolin yan? Kung alam mo hindi maganda, yung tongue mo, kontrolin mo. Para hindi na magkaroon ng problema. Kaya nga sabi po dito mga kapatid, controlling our tongue means being mindful of what we say and how we say it. Kapag kinokontrol mo yung bibig mo, mga kapatid, ibig sabihin, pinapagana mo yung utak mo. Bago ka magsalita, isipin mo muna ng mga ilang beses. Think twice, or even thrice, or more. Bago ka magsalita. Kasi kapag lumabas na yan, hindi na pwedeng magbabawi. Because the damage is already done. Nakadamage ka na nakasakit ka na Di ba? Well, madali din mong sabi ng, ay sorry pero nasabi mo na nakalipat na nakarating ka sa kanya nasaktan na yung tao nangyari na So para maiwasan yun, we should what? We should think wisely. Mag-isip po tayo ng mga ilang beses. Mga kapatid. At sabi dyan, controlling our tongue means being mindful of what we say and how we say it. Now, balikan po natin po yun. At maayos na pakikipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin, yung tamang pamumuhay sa harap ng Panginoon. Ano ang payo sa atin? Ang payo sa atin dito, sabi po dyan, think before you speak. Speak the truth in love and listen more, talk less. Apologize when necessary. Now, sabi dito, think before you speak. Before you say anything, take a moment to think about what you are about to say. Isipin mo muna, huwag po yung padalos-dalos. Kasi ang tamang pakikipag-usap sa kapwa-tao ay isang tanda
ng tamang pakikipag-usap sa harap ng Diyos. Di ba, mahirap naman po yun. Mali yung pakikipag-usap mo sa kapwa-tao mo, ang sama-sama ng kalooban mo sa kapwa-tao mo, ang sama ng relasyon mo sa kapwa-tao mo, puro negatibo ang nasasabi sa iyo ng kapwa-tao mo, pero kapag nagpipray ka na, ang ganda ng lumalabas sa bibig mo, it cannot be. Mahirap po yun. Kaya nga, di ba, sabi ng Biblia kung meron tayong laban sa kapatid natin, bago ka lumapit at humarap sa Diyos, ayusin mo muna, di ba, yung iyong problema sa harap ng iyong kapatid. Para maging para maging epektibo ang iyong pakikipag-usap sa Diyos. Yan po yun, yung daily living po natin. Kaya nga sabi po na Isaiah 59 verse 1 and verse 2. Ang Diyos ay hindi maikli ang kanyang kamay para hindi ka masagot, or hindi po siya bingi para hindi sagutin at hindi pakinggan ang iyong mga panalangin. Ang problema lang, dahil sa iyong kasalanan, hindi niya marinig ang inyong mga panalangin. Bakit? Because of your sins, because of our sins. That is why the Bible is always encourage us to what? To guide our tongue. To test our life before the Lord. Think before you speak. Ask yourself if your words will hurt or help the person. Avoid gossip. Avoid gossip. Alam po niyo po yung gossip? Sige nga po, sabi niyo, alam mo ba yung gossip? Sa Tagalog, marites. Ganun yun. Dapat iwasan po natin ang pagiging marites. Kasi marami po mga nasisira ang relasyon dahil po sa gossiping, dahil po sa mga marites. Hindi ako nawawala sa issue ang pinag-uusapan natin kasi maayos na pakikipag-usap. Kasi kung meron tayong maayos na pakikipag-usap sa Diyos, tanda po yan na meron tayong maayos na pakikipag-usap o relasyon sa kapwa-tao natin. Tama po, mga kapatid. Okay, number 2. Ano yung number 2? Speak the truth in love. Speak the truth in love. It is important to be honest. It is important to be honest, but it is also important to be kind. Kapag nagsalita tayo, hindi po tama ka, magiging magiging, alam mo yun, magiging, kumbaga, wala ka ng pakialam, basta tama ako. Walang masama po na i-deliver mo yung salita na mayroong tama, pero dapat maging kind ka pa rin. Na, kumbaga, with love, speak the truth in love. Kahit sabihin mong tama ka, pero ang dating naman ng salita mo sa kanya ay medyo may pagka-magaspang, ang dating sa kanya masakit. Pero kapag tama ka, tapos with kindness, with love, maayos ang pakikipag-usap mo, mga kapatid, maiintindihan ka nun. Yayakapin ka pa nun at hihingi pa sa'yo ng sorry. Paano kung halimbawa, ang sinasabi mo, talagang, alam kong tama, tama ka. Pero yung dating sa akin, ang sinasabi mo, medyo parang nakakasakit di ba? Nagit niyo ako po nagit niyo po yung kwento natin. Ganun po yun. Kasi kung meron tayong magandang relasyon sa Diyos, dapat meron din tayong magandang relasyon sa kapwa-tao natin. And that would be the result of our good relationship with the Lord. Yung good relation with among believers. Sa bawat isa po sa atin. Okay. Speak the truth in love. Pangatlo. Ano yung pangatlo? Sabi po dito, it is important to be honest, but it is important to be kind. When speaking the truth, do so in a gentle way and loving way. Sabi dito, loving way. And this will help to avoid hurting others and maintain healthy relationships. Pangatlo, dito natawag natin, listen more, talk less. Alam niyo kung bakit tayo nilikha ng Diyos? Na dalawa tenga, isa pipit. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, dapat mas higit na tayo nakikinig kaysa salita ka ng salita. Hindi naman nakakita na po ba kayo ng nilikha ng Diyos, dalawa bibig, isa ang tenga. Diba wala? Yan po yung wisdom ng Diyos Dalawa tenga, ibig sabihin, dapat mas higit na nakikinig ka muna bago salita ng salita. Kasi may mga tao po na salita ng salita, ayaw ka niyang pakinggan. Ang tao, salita ng salita, ito yung mga tao may problema sa sarili.
Ito yung mga tao po na may mga problema sa kanilang sarili. Kaya sabi dyan, listen more and talk less. Ibig sabihin, makinig ka muna bago ka magsalita ng magsalita. May mga ganyang mga tao po kasi, mga kapatid. Again, sabi po dyan, at maayos na pakikipag-usap sa Panginoon. Ano? So listening is just as important as speaking. When we listen, we can learn from others and gain a better understanding of their perspective. Ibig sabihin, meaning to say, kapag tayo po nakikinig, ano po ay kagaya din po at kahalagahan din po ng pakikipag-usap natin o pagsasalita. Kapag daw po tayo nakikinig, marami po tayong mga natututunan sa mga taong pinapakinggan natin. Ako, mga kapatid, gusto ko laging makinig. Alam niyo, nung bata ako, gusto ko laging kausap yung mga may edad sa akin. Kasi yung mga may edad sa akin, full of wisdom na yan. Gusto ko laging sinangan. Hindi ako nagsalita, makinig lang ako nun. Ito yung mga, hanggang ngayon, iyan pa rin ang ugali ko. Gusto kong kasama yung mga matatandang tagapangaral. Yung mga matatandang tagapangaral. Marami ako nakukuha mga illustration, marami ako nakukuha kalokohan. Hindi yung kalokohan. Sabihin, marami ako nakukuha ang aral sa kanila. Sabihin, makinig ka lang makinig. Masarap ang makinig. Kapag nakikinig ka, marami ka natututunan eh. Alam mo, ang taong nakikinig, yan po yung taong nagpapakain ng kanyang isip sa kanyang buhay spiritual. Nakikinig ka kasi. Paano kung halimbawa, bato ka lang ng bato? Di ba, may mga ganun mga tao, yung bang parang alam nila lahat ng bagay, hindi dapat makinig. Hinig ka lang. Opo, ganun. Respeto. Isa yan. Dapat mahalaga yan. Sa atin. So, listen more and talk less. It also shows that we respect and value their opinions kapag tayo po ay nakikinig. And same thing with the Lord. Same thing with God. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nagsasalita nga tayo, nagbabasa tayo, but definitely, we listen. Tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon. Kagaya ngayon, nakikinig po kayo. At ilan po sa atin po dito, medyo, yun, may nakita ko nakapikit, pakigalo din mga, kinig ka. So, ibig sabihin, makinig tayo, Makinig. Listen more, talk less. And most of all, apologize when necessary. Ang tanong ko po, sino po dito ang hindi mahirap sa kanyang gawin ang humingi ng sorry? Yung hindi mahirap sa kanyang gawin ang humingi ng sorry. Ay, hindi kayo nagsasorry? Sorry, ayan. So, ibig sabihin, may mga tao po kasi, kahit na nahuli mo na, hindi siya nagsasorry. Dapat may gano'n. Dapat hindi. Dapat matuto tayo humingi ng sorry. Kapag tayo po ay nagsasorry, tanda po yan ng pagpapakumbaba. Kapag tayo po ay nagsasorry, tanda po yan ng pagiging Kristiyano natin. Kapag tayo po ay humingi ng sorry, tanda po yan na maganda ang relasyon natin sa Panginoon. So therefore, apologize when necessary. If you say something hurtful or offensive, apologize immediately. Bigyan tayo ng sorry. Control your tongue. Don't let your tongue control you. Mga kapatid, kontrolin natin yung ating mga bibig. Di ba? Zip it. Zip it. Guarding your tongue. Kung wala ka nang sasabihin maganda, di ba? Lagyan mo ng zipper. Zipper mo. Maganda ba yung sabihin mo? Opo. Sige, pakinig ka namin. Pangit ba yan? Ay ba? Hindi yung, di ba? Minsan may mga tao po kasi na sorry po, yung sasalita, yung madaldal, kahit wala siyang pakiram. Yung taklesa, mga babaeng taklesa, wala na. Nagliliparan na, pag tinanong ko siya, nasabi ko ba yun? Hindi niya na alam, pati siya, hindi niya maintindihan yung sinasabi niya. Kasi may mga ganang tao we should control our tongue. Huwag natin hayaan na kukontrolin tayo ng ating bibig. Kontrolin natin yan. Ginamit ng Diyos yan, ginawa ng Diyos yan bibig natin para magpuri, para magpasalamat. Hindi para manira ng kapwa-tao, hindi po para magbulyaw, hindi po para maligaw, hindi po para manumbag, hindi po para mangasar, hindi po para magbaba ng pagkatao ng ibang tao. Nilikha ng Diyos yan, ginawa ng Diyos yan, para magpuri tayo
sa Panginoon. Ano sabi ng Biblia? Sa Mateo, sabi ni Jesus Christ, ginagamit niyo yung bibig ninyo, mga labi ninyo sa pagpupuri. At same thing, ginagamit niyo yung bibig ninyo sa pagsasalita ng mga masama. Hindi dapat mangyari yan, sabi ng Panginoon. Okay ba yun, mga kapatid? Gamitin natin ang ating bibig para meron tayong maayos na pakikipag-usap sa Panginoon. And same thing, meron tayong magandang relasyon sa Panginoon. And second, kaya tayo, pinamang Kristyano, magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Sapagkat yan po ang dapat na ugaliin ng Kristyano, handog na pasasalamat. Ang pagpunta mo rito, ang pagdalo mo ay tanda ng iyong handog para magpasalamat ka sa Panginoon. Ang sabi ng awit, count your blessing, name them one by one. Ayun, ang gagawin po natin, sabi ko diyan, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ngayon, ito mga kapatid, bilang pagtatapos. Awitin po natin ang awit na ito. Meron po tayong trick po dito kung alam natin ang lyrics na awit na ito. Okay? Ang pamagat nito, count your blessings. Name them one by one. Tignan natin, subukan natin ang bawat isa kung alam natin ito, kung ano yung mga missing word po dyan. Okay? Walang mag-internet, ang sabi ng asawa mo. Walang mag-internet kung ano yung missing word dyan. Okay? Sige, awitin natin. Kaya sir, Master Ingat. Sorry, Sir. Awitin po natin ang mga kapatid kung alam po natin yung missing word dyan. Discourage ba? O sino ba? May guess? May guess ka dyan iba? Tatlo po kami. Ano ba? Ha? Buhay ang kalakasan. O sa Tagalog sa kanya, no? Tagalog, iba ito, Tagalog ka rin. Okay, ang sabi po dito, discourage! Yan. Okay, ulitin ulit natin. Go! Kaya, tatagpag po yung aking, Saba?
you're holding on to God. We should always count our blessings, name them one by one. Handog na pasasalamat at maayos na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Tinatawagan po muna natin po yung mag-special number. Mamaya po tayo mag-pray. Sino po yung nasa programa mo? Another person.